Good day po. Meron pa kang konting lagnat, tsaka sipon. Ba't malungkot na? Ba't malungkot siya ako? Sinasubukan ko ito pinabili ko dati kay mama ko. Ilang weeks na siguro ba nung dumating ito. Boya. Yung pinakamura ng Boya na wireless mic. Interviewin ko kaya nakapunta kaya sa sa YouTube www.youtube.com. Mali ba nakita ko? Yabang ng anak ko, CPU ko, mama. Yabang na. Yung na lang niya, yung mahina na lang niya is video card. Yung mga hard disk, okay na. Tapos, yung pinaka-main ko, ayan, SSD. Matagal na yan. Tapos, yung power supply, okay na rin siya. Tapos, motherboard, hindi ganun kalakas. Pero at least support niya yung i7. Yung motherboard, hindi ganun kalakas. Nasa medium lang siya. Pero sa panahon ngayon, sobrang baba na siguro niya. Tapos, pero para sa akin, no? Para sa akin, nasa medium na siya. Pero kung tutuusin, okay na sa akin yan. Kasi, tapos, 16 gig pa yung RAM niya. Random access memory. So, para sa akin, hindi tama na memory ang tawag dyan. Para sa akin, RAM. Sa cellphone, magulo no? Sa storage niya, ROM mata ang tawag ng iba. Para sa akin, okay na siya. Kasi hindi naman siya gaming. Yung mahina na lang niya is yung video card, hindi ganun kalakas. Baga, yung pinakamahina niya, hindi siya masyadong match yung video card niya. Pumapangalawa lang yung yung motherboard. Pero para sa akin, okay na siya. Kasi sa CapCut lang yung pinakagamit ko. Tapos YouTube, kahit quad core lang siguro or dual core, okay na yung YouTube kung tutusin. Sa Facebook, madalang lang ako tumingin ng timeline kasi hindi ko masyadong kaya yung mga quotes. Masakit. Yung mga quotes kasi karamihan, parang nilalayo ka sa pagmamahal sa kapwa. Okay lang sana pag-usapan yung mali ng kapwa. Pero, tanggapin din na meron na meron din pagkakamali. Tayo. Hindi lang ang kapwa. And then, i-explain. Kung may explanation sana na mahalin pa rin ang kapwa sa kabila ng kanyang pagkakamali. Okay sana sa akin Pero hindi, walang explanation na ganun sa mga quotes na halos nasasaksihan sa nakikita sa timeline Facebook. Kaya madalang lang akong tumingin sa timeline. Halos tumitingin ako, lang ako nanonood sa YouTube. Since wala na ako sa utak, wala na ako sa isip, hirap na ako sa pagpikit ng mata ko. Gagamitin ko yung robot. Ayan, kaya gusto ko hangga't maaari makakarami kang tab, tapos okay yung computer hangga't maaari. Pero yan, yung computer na yan gamit ko. Para sa akin, okay na. Kasi hindi na ako naglalaro. Simula nung naintindihan ko na bakit kailangan mo saktan ng kapwa mo para ikay manalo. And then merong talagang pananakit sa kapwa ang mga laro. Nung naintindihan ko yun, hindi na ako nakapaglaro. Hindi na ako naglaro.
Nahirap. Tsaka, kaya din ako nagbisyo nung naintindihan ko, mga magulang ko, kung bakit tama yung sinasabi nilang wag ganyan, wag ganyan, wag ganyan. Inintindi ko. Kaya marami akong paghihirap na naranasan na dahil sa dinesisyon ko. Dinesisyon ko pa rin yun kung kukwento natin. Kahit na mahirap ako magdesisyon. Eh, ang ginawa ng si ikaw ay ginawa. Nangyari is nangyari. Ang naganap ay naganap. Wala ka nang magagawa doon, kundi ikaw na nasa present kasi nag-create nun. So, anong pwede mong create sa future? At nasa ganun, yung mga present na mangyayari o nangyari, eh mas lalong merong pagkatuto. Ayun, sinabi ko na. Baga, in present, andat maaari, tanggalin yung pagsisisi. Paninisi. Pwede palang pagsisisi, pero mahalin pa rin sarili mo, no? Ang pagsisisi is pagtanggap sa pagkakamali, di po ba? So, mahalin pa rin sarili mo. Yun yung tunay na pagsisisi. And then, matuto. Yan yung pagsisisi. Matuto sa pagkakamali. Kaya tinignan ko, gustong-gusto ko nakikita yung mga mali ko. Yung mga mali po ninyo, nakakasulubong ko lang po. Hindi ko po talaga tinitignan. Pero kung ikukwento ninyo sa ibang pagkaintindi, parang tinitingnan ko. Hindi po ba? Ngayon, sinabi ko po kung ano mismo, literal, sa lengguwahe mo, ang naintindihan ko. Kapag iniintindihan kapwa, ano ang kanyang naintindihan? Hindi kung ano ang naintindihan mo. No? Ikaw, abang iniintindi mo ko, let's say for example, ikaw, and then habang pinapakinggan mo ko, yung script mo nandun palagi. Hindi po ba? Yung mali yan ka. Please, wag pong ganon pag ako iniintindi. Para sa akin kasi ang pag-intindi sa kapwa, ano ang naintindihan ng iniintindi mo? Hindi kung ano ang naintindihan mo. Wag mo munang anuin ang tama at mali. Pasukin mo muna kung ano ang naintindihan ko. Although sa mga nakaraang video, sinasabi ko minsan na tignan mo kung tama nga ba o mali ang sinasabi ko. Isa po yun. So, pangalawang pag-intindi, ang pinakatunay na pag-intindi sa kapwa, ano ang kanyang naintindihan. And then, pangalawa, panoorin mo ulit para makarami akong views. Tignan mo na kung tama nga ba o mali. Questionin mo din ang paniniwala mo. Questionin mo din ang pagkaintindi mo. Bakit questionin mo rin ang pagkaintindi mo? Let's say for example, ganito. Dati, ayaw ng magulang ko na magbisyo ako. At siyempre, ang nakikita ko, huwag din sobra sa barkada. Pero anong ginawa ko? Ang tama para sa akin, sumarap pakiramdam ko. Maging masaya ako. Kaya nagpatuloy ako sa barkada. Nagpatuloy ako na hindi ko sinasabing masama ang pakikipagbarkada, no? Sabi nga sa anak ko, kailangan pa rin niyang mga kaibigan niya. Bigyan niya pa rin ng oras. No? Kasi marami na, ngayon, habang tumatagal, nakakaintindi na lalo ang anak ko, ang panganay ko. So, mas marami niya siyang oras sa amin. Lalo na sa akin. Lagi kami nagkukwentuhan ng panganay ko. No? Bigyan mo rin oras barkada, siyempre. No? Ako, kung titignan natin ang mga nakaraan ko, sobra na ang oras ko sa barkada, di po ba? Sobra ng dami ang naging oras ko sa barkada ko. So, sa palagay ko naman, yung mga nabarkada ko, naintindihan nila kung bakit ang nakakasama ko na lang palagi ngayon, physically, ay ang mga anak ko, magulang ko, kapatid ko, nakasama ko rin.
halos oras ko sa pamilya ko ngayon. Hindi po ako bumabawi. Lumalagay lang ako sa pagkaintindi ko na tama para sa akin. Para sa akin, ang ibig po sabihin, kung para sa iyo, iba ang para sa iyo. Kung ikaw, kailangan mo barkada, kailangan mo. Pero please, kailangan mo yan, bigyan ng oras. Dapat mas maraming oras sa pamilya. Handa't maaari. Minsan tayo palang mga anak. Tayo palang naghahanap ng saya sa pamilya. Tayo pala ang may pagkukulang kung bakit kulang ang saya sa pamilya. Tinignan ko ang mga mali ko. Gustong-gusto kong nakikita ang mga mali ko. Kasi doon ako natututo. Lalo na nung naintindihan ko, let's say for example, yung mga laro, naintindihan ko, kaya hindi na ako naglalaro. Yung mga pelikula, nung naintindihan ko, hindi na ako nanonood. Dati lagi ako nanonood ng mga movies. Ngayon, gusto ko na lang mga balita. Ganon. Sa Senado, ganon. Tsaka sa iba-iba. Yung mga nagpa-prank, doon ko lalong maintindihan kung ano nga ba ang tama at mali. Since wala na ako sa utak ko, no? So kailangan kong maintindihan kapwa ko, no? At nasa ganun maintindihan ang ibig ko sabihin. So kailangan kong makita kung totoo nga ba ang kanyang ibig sabihin o hindi. Oo, yung prank kasi minsan akala natin nagpa-prank sila. Ngayon pala tayo nanonood ang pinaprank. So sa prank kasi, lalo kong maintindihan yung kung totoo nga ba o hindi. Kung nagsisinungaling nga ba siya sa ganong sitwasyon o hindi. Kaya hindi na po ako nagbisyo. Dahil nakita ko na mali para sa akin. Kung para sa iyo tama yan, sige, gawin mo. Kung sa pagkaintindi mo tama yan. Nasa pagkaintindi po yan. Di po ba? Ang natutunan ko sa nangyari sa akin, tayong mga magulang, kailangan pala natin magpaliwanag sa mga anak natin. No? Huwag natin sabihin basta-basta lang na, mali yan. Huwag ka magbisyo. Hindi tama yan. Hindi pala tama ang ganun lang. Kasimple. Lalo na tayong magulang, mas matanda sa bata. So, magpaliwanag tayo na magpaliwanag. Lalo na, kung ayaw mong magganyan siya, huwag mo lang sabihin sa kanya yung negative side. Maging yung positive side, sabihin mo rin. Ipaliwanag mo sa bata. Oo, masarap nga, ganyan. Pero tignan mo mga bukas. Ipaliwanag mo ng ipaliwanag. Huwag tayo mapagod na magpaliwanag. Kung minamahal natin kapwa natin, lalo na mga anak natin. Hindi ako nanenermon palagi. Puro sa akin. Pumupunta lang yung pagsesermon sa akin kapag sumusobra na. Pero kung simple-simple lang ganun, walang problema. Ano lang sa akin, pagpapayo halos. And then pagpapaliwanag. Kahit hindi ako lumaki sa sermon ng magulang, naintindihan ko naman ang mga nasa-sermon. Masakit, mahirap. Kaya ayaw kong manermon ngayon sa mga anak ko. Ibig sabihin ngayong ako'y magulang na. Medyo matagal na pala akong nagmagulang. 70 na yata yung panganay ko. Tapos yung pangalawa ko, high school na yan. Mag-high school na. Next Tapos yung pangatlo ko, grade 6 naman siya.
Ipapatuloy na yung ano yung pangalawa ko. Si Kuya Gio. Tapos yung mga anak ko, hindi ko lang sila basta-basta mga anak. Mga barkada ko rin sila. Pero nakaano yan, merong mga pangyayari na wag nilang kalimutan papa nila ako. Maraming pangyayari na wag nilang kalimutan barkada nila ako. Sabi nga sa mama ko, nung nandun pa ako sa sumulat ako, sabi ko, kayo ang tuturing kong barkada. Kayong pamilya ko. Yun yung alam ko kasing mangyayari. Which is ang sarap pala. Kaya kapag nagbarkada kasi ulit si ako, ang ibig sabihin nun, tinutokso ko sarili ko na magganon ulit, na magyosi ulit, tapos yung bawal, kukunti na naman oras ko sa pamilya ko. Nakiramdaman mo yun, di ba? Ang hirap. Ang isip ninyo magaling po eh. Tutuusin, mas magaling kaysa sa akin eh. Nung may isip pa ako eh. Kasi mas malaking porsyentong maintindihan ka ng kapwa. Ako gusto ko maintindihan ako ng mga kapwa ko. Pero ang dami pang hindi nakakaintindi sa ibig ko sabihin. So kailangan kong ako muna ang iintindi para maintindihan si ako. Kung ayaw niyo akong intindihin, ako ang iintindi sa inyo. Ang lagi ko pong kagustuhan magmahalan mga kapwa ko. Labanan natin ang karunungan. Hindi tayo ang karunungan. Meron tayong pagkakamali. Pero hindi tayo ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Please, huwag magpanggap na hindi tao. Kadalasan, sa karamihan sa mga nasasaksiyan ko, sa mga kapwa ko, nagpapanggap silang hindi tao. Wala daw silang pagkakamali. Daming excuses. Tantor nalalaman ka ng karunungan at talino. Dumadami ang mga excuses mo. Sa mga excuses mong yun, sabi ng karunungan mo, wala kang pagkakamali. Please, huwag magpanggap na hindi tao. Lahat tayo mayroong pagkakamali. Pero inuulit ko, hindi po tayo ang pagkakamali. Huwag ituring ang kapwa na siya ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Lagi kong pinapagalitan ng karunungan. At paminsan-minsan, patawad po. Kung paminsan-minsan, ang karunungan mo ang nasisermon. Pero hindi ikaw ang inaano ko. Ang karunungan mo. Kasi tinuturuan ka kadalasan ng karunungan mo na magmataas sa kapwa. Nakalimutan mo mag-aral ng mabuti. Bang maituturing ang pagmamataas sa kapwa? Kung hindi ikaw ang natatamaan, okay po. Pero kung pinapatamaan mo lang ang sarili mo at nasa ganon, maging kalaban mo ako, mali ka sa desisyon mo. Natatalo ka pa rin ng karunungan mo. May kanya-kanya tayong desisyon. Meron tayong gustong tinatanggap na pagkaintindi. Kung ano ang gusto mong tanggapin na pagkaintindi, desisyon mo yan.
Pero ang katanungan, tama nga ba ang tinanggap mo ang pagkaintindi? Meron akong naintindihan. Gusto niyang nakawin yung ano ko sa kanya. Tumingin siya sa bag niya, kanya. Gusto nga niyang nakawin yung cellphone ko, kanya. Alam mo, nakita ko. Di ba may bag siya? Gustong ba ikaw lang may cellphone? Magre-ring. May maririnig na magre-ring. Na cellphone. 100% po ba na ang cellphone mo lang ba ang nagre-ring? Napatingin siya sa bag niya, di ba? Akala mo yung sayo lang bang nagre-ring na cellphone? Hindi tama ang hinala mo. Paminsan-minsan meron tayong pagkaintindi na tinatanggap na ginagawang konklusyon. Paminsan-pinsan pala, mali yung conclusion na linalagay. Gusto mong ma-verify mas lalaking porsyento kung ano ang tamang conclusion. Nanda't maaari sa bawat nasasaksiyan, huwag munang maglagay kaagad ng conclusion. Tignan muna ang mga options. Yan ang pag-iisip nyo. Kung gagamitin nyo ang isip nyo. Tignan muna ang mga option. What if ganito? Hindi kaya ganito yan? Hindi kaya ganito? Huwag kang kaagad maglagay ng conclusion sa bawat nasasaksiyan mo. Sino ka? Akala ko ba pagkaintindi mo, ang Diyos mo ang nakakaalam ng lahat? Ikaw ba ang Diyos mo? Kadalasan kung papansinin maiki, ang sinasabi mo palang Diyos, ikaw na individual, ay ang sarili mo. Wala kang pagkakamali. Kung anong conclusion na tinanggap mo, yun yan. Ikaw pala ang Diyos mo sa sarili mo. Ang sinasabi mong Diyos mo, alipin mo. Di po ba? Wala naman nakakita, wala naman nakakarinig. Kinagawa mo paminsan-minsan, nabingi ang Diyos mo. Nabulag ang Diyos mo. Minsan, pinagbibintangan mo pang, bakit mo siya kagad? Pumapatay ang Diyos ba? Sa pagkaintindi pa lang, ginagawa mong masama ang Diyos mo. Ginagawa mong alipin mo ang Diyos mo. Sino sa pagkaintindi mo, ikaw na individual? Ang tunay na Diyos. Pinaglalaban mo lagi ang Diyos mo kasi ang Diyos mo yung sarili mo. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa kapwa. Ganon kamahal ang sarili. Ang ibig sabihin ng ganon kamahal ang sarili, ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong din sa sarili. Hindi yung natutulungan mo kapwa mo, pero ikaw unti-unti namamatay. Yun yung natutunan ko sa sarili ko. Kaya hindi na ako nangayayat pera. Hindi na ako sobrang payat. Ganyan ang video, no? May time na ang payat mong tignan, may time na ang taba mong tignan, no? Ang hirap ng ano, yung kasing ngipin ko, buo pa. Yung ano, meron pa rin eh. Yung wisdom tooth ko. Tapos, si parang Rommel kasi nun, pag nakainom ako nun, gustong-gusto nila. Kasi, hindi ako pikon. Kasi,
Hindi ako maiinis kung hindi mo ko iinisin eh. Patawad kung meron ka rin mali, ikaw na nang iinis. Huwag mo sabihin ang mali lang ay yung naiinis, gayong nangiinis ka. Tama po ba yun? Nagkikilitihan kami pagkagising namin, pre. Kilitihan kami ni Parang Romel. Tapos, na ano yung ngipin ko sa ano? Sa pader? Napunti ng konti. Tapos nung nakita nga ni parang Arwin, konti lang pala, sabi niya. Unti-unti, paubos ng paubos. Yan, pinagawa ng ama ko. Bali, ito lang yung problema kang ngipin. Ito. Tapos hindi na ganun kaputi. Tapos, madalas ayaw ko magtubras. Lodyon, kung kala nyo, kayo lang may amay. Maranasan ko rin yan. Dalasan nga, di rin ako maligo eh. Oo. Hintayin ko muna may amay, pre. Oo. Nasa ganun maintindihan ko. Ikaw lang nyo, kayo lang ah. Bip mo na ako. Merong nagyayaya sa akin. Di ba dati pa to? Kaya kabip ako. Merong nagyayaya sa akin dati. Sabi, kailangan mo pa rin ang Diyos, sabi niya. Sa mga kinuwento ko ba, at sa mga nasasaksiyan sa akin, pwede bang sabihin na kailangan mo ang Diyos? Gayong pinaglilingkuran ko na ang Diyos? Ang paglilingkod ko sa Diyos ay ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko na nakakatulong ako. Yun ang paglilingkod ko sa Diyos. Nakakatulong ako sa kapwa ko. Kaya hindi ko kayang paglingkuran ang Diyos kung hindi sa inyong mga kapwa ko. Ang presensya naman ng Diyos sa akin is habang tumatagal mararamdaman din, maintindihan, masasaksihan. Hindi pa na ako. No? Tinitignan ko ang buhay ko. Hindi na ako nagbisyo. Ang dami kong oras sa pamilya ko. Pagdating sa ibang tao naman, meron naman YouTube na nakakatulong ako kahit papaano. Ginagamit ko robot. Minsan nagagamit ako ng robot. Paano? Tumatagal ako sa robot. Minsan, buti na lang may alarm ako. Pero kadalasan naman, nauna pa ako sa alarm. Halimbawa, sa maglutong kanin, ganun. Pero sinisikap ko nga kung kokontrol sa robot. Kasi wala na ako sa isip. So, kailangan ko robot para nagawa kong paglilingkod ko sa Diyos. Ang paglilingkod ko sa Diyos ay paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Inuulit ko po, hindi po nilalang ang Diyos. Pero merong Diyos. Kasi kadalasan, karamihan sa inyo, dapat tunayan mo ang Diyos, mahalin mo muna ang Diyos bago kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa mga kapwa. Hindi siya isang individual o kahit ilan pa na gusto mo natanggapin para ikumpara siya sa mga kapwa. Mahal mo siya, kamo. Yung mga kapwa mo na nagkakamali, ganyan, 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 ganyan.
Hayaan mo muna sila, ganyan, ganyan. Tapos gusto mo, mauto mo sila. Gusto mo mapunta sa paniniwala mo. May kondisyon ka sa pagmamahal mo. Tinignan ko ang mga nangyari sa akin. Di na ako nagbisyo, di na ako nagbarkada. Marami oras ko sa pamilya. Halos hindi na nga ako lumalabas. Sa terrace, oo. Pag ang mga anak ko kasi kailangan kong, gusto ko makita ko muna makapasok sila sa gate. Pag nag-aaral. Yung dalawa kong anak. Tapos, ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko, no? Yan, isang paraan ito na pagre-record. No? Tapos, yung nakausap ko nga yun, nakita naman niya na mahal ko mga kapwa ko. Tapos sabihin pa niya sa akin, kailangan mo pa rin ang Diyos kanya. Bakit nabuo pa yung sentence na yun? Bakit? Hindi ba pagmamahal sa Diyos ang pagmamahal sa mga kapwa? Hindi ba paglilingkod sa Diyos ang paglingkuran ko kayong mga kapwa ko? Base sa pagkaintindi ko. Kasi paminsan-minsan ang pagkaintindi mo, akala mo gusto mo ganyan. Pero ang nakikita ko, hindi. Lalo na, kadalasan, ang aksyon mo ay papunta sa hindi. Hindi papasok ang Diyos sa katawan mo para siya mag-decide. Bawat individual sa atin, bugtong na anak ng Diyos. Kaisa-isang ganyang anak ng Diyos. Unique. Wala tayo sa isang katawan lang. Sabihin sa akin, kailangan ko daw ang Diyos. Sa mga alam sa akin, sa mga nangyari sa buhay ko, at nangyayari, naiintindihan na niya. Tapos sasabihin pa niya yun, hindi pa pagpapatunay ang mga nangyari sa akin na mahal ko ang Diyos, na kasama ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko ang Diyos. Sabihin mo, kailangan ko ang simbahan mo. Ginagamit mo pa pangalan ng Diyos eh. Kailangan ng Diyos. Inuulit ko, hindi pa pagpapatunay na pinaglilingkuran ko ang Diyos, na mahal ko ang Diyos. Sa mga dinesisyon niya ako, hindi ba yun pagpapatunay? Ang ibig ko po sabihin, bakit sinabi mo pa sa akin na kailangan ko ang Diyos? Gayong ang dami ng katibayan na hindi na pwede sa akin ang sentence na yon. Matagal kong kinailangan ng Diyos. At sa mga dinesisyon niya ako, ang daming patunay na mahal ko ang mga kapwa ko. Unti-unti na intindihan na ako ng mga kapwa ko sa pagmamahal ko sa kanila. Unti-unti nararamdaman na si ako. Tapos bigyan mo pa ako ng word or sentence na kailangan ko ang Diyos. Sabihin mo, kailangan ko simbahan mo. Ginagamit mo pa pangalan ng Diyos eh. Pero ang kasagutan ko po, hindi ko kailangan ang simbahan mo para mapaglingkuran ko ang Diyos ko. Nagamit ang pangalan ng Diyos para sa sarili.
ikapo. At maraming dumami ang kakampi. Pagmamahal sa kapwa na sinasabi, may kondisyon tungkol daw sa kanyang simbahan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. Hindi ko akalaing sabihin mo pa sa akin yung sentence na yun. Yung cannot be na yun. English yun, ha? Hindi na pwede yun. Kasi marami ng patunay sa mga nangyari sa akin. Nakasama ko ang Diyos. Na nagmamahal ako lalo. Na minamahal ko lalo ang mga kapwa ko. Inuuna ko ang Diyos. Ang ibig sabihin ng pag-una sa Diyos palagi. Ano man ang gawin ng kapwa mo, mahalin mo pa rin. Ano man ang pangyayari sa buhay mo, mahal na mahal mo pa rin ang mga kapwa mo. Sa lahat ng oras, kilala ko kayong mga kapwa ko. Kayong mga kapwa ko tao. Hindi ko kapwa ang tarantadong karunungan. Ginagawa kayong mangmang ng karunungan, mga kapwa ko. Tinatanggalan kayo ng pagmamahal. Lagi kayong may conclusion, agad-agaran, nang dahil sa karunungan nyo. Nakakalimutan yung gamitin ng isip nyo, na ang galing pa naman, nung inintindi ko. Kaya hindi na ako nagbisyo. Kaya ang mga ginawa niya ako, ay ganon. Ay dahil sa isip nyo. Nung inintindi ko ang isip nyo. Kasi kung sa akin lang, puro lang ako pakiramdam. Mas masarap sa barkada, mas masaya sa barkada. Ang sarap kaya mag-yosin, sarap kaya amin maalak. Ang sarap kaya magbisyo. Pero nung naintindihan ko isip nyo, ang galing. Kaya ganyan nangyari sa akin. Hindi na ako nagbisyo. Nang dahil yan sa isip nyo. Kayong mga kapwa ko nagbago sa akin. Hindi sa lahat ng usapin, ini-insert mo ang pangalan ng Diyos. Meron na naman na ilan na ini-insert ang pangalan ng Diyos sa sinabi kong yun. Hindi isang individual ang Diyos. Hindi rin dalawa, hindi rin tatlo, hindi rin kahit ilang gusto nyo. Hindi po nila lang ang Diyos. Pero merong Diyos. Hindi lahat kayang ipaliwanag ng tao. Lalo na doon. Ang Diyos ay ang naganap na. Ang ibig kong sabihin ngayon, sa usapin ngayon, sa naganap na ay meron. Pwede kang kasama sa pagpikit ng mata mo. Pwede ka kasama sa ligtas. Wala pong yung sinasabi niyong impyerno. Wala pa ang langit hanggat meron pang mga tao. Ang mga tao na hindi ligtas, hindi nila kailangan ng impyerno. Hindi sila mapupunta sa sinasabi mong impyerno. Tayo na ligtas. Nasaan ang impyerno natin? Ayan, nagkatawang tao po tayo lahat.
Para ako nagmura, no? Nagkatawan tao po tayo. Yan ang impyerno natin. Labanan natin ang may hangganan. Maging ang karunungan may hangganan. Sa mga hindi ligtas, kapag tinuro, ang impyerno pala natin kapag tinuro mo ang hell. Turo mo. Di tayo makaalis, no? Pinipilit na lang umalis, pre. Kung saan masasarapan kayo, pwede. Kaya lang, sobrang delikado. Ang natutunan ko sa sarili ko, sino pa? Kay Rizal. Sino pa? Marami eh. Huwag kang magpakamatay. Kung talagang matalino ka. Ang ibig sabihin po ng isip para sa akin, pag-fix ng problema. Hindi siya pagpapapalala lang. Ang sabi ng bibig ko? Kumanta yata. Bakit pag-fix ng problema? Pagdating sa inyo, ganon din eh. Kung tutuusin. Nakakahanap kayo maraming opsyon. Ang galing nyo ka eh. Tapos, lalo mong maintindihan kung ano nga ba talaga ang tama, kung ano nga ba talaga mali. Ang galing. Ako, real time pa rin ako sa isip ko nun. Kahit na iba-ibang oras. Ang gulo, no? Ayan, di nyo ako nakikita doon. Ewan ko sa inyo, ayaw nyo ako makita. Bumila dyan. Nagsisimba ka man o hindi, pwede ka ligtas. Ano mang ginawa mo, pwede ka ligtas. Kaya please, ikaw na sinasabi ng iba na nagsasabing malapit daw sa Diyos, na inaalipusta ka, sinasabi nila hindi ka ligtas, ganyan, kasi hindi ka nagpapauto sa paniniwala nila, ganyan. Huwag kang mag-alala, pwede ka po ligtas. Pero kailangan pa rin hangga't maaari, kailangan nyo pa rin po ang relihiyon kung tutuusin. Doon kasi, ang pagkaintindi doon, nagsasama kayo na nagkakaintindihan spiritually. And then, pakiramdaman nyo, dati lagi ako nagsisimba nun. Iba-ibang relihiyon na pasukan namin. Ni mama ko. Ang sarap ng pakiramdam ng nagsama-sama, ang focus nila, sinasamba nila ang Diyos. Although hindi ko masyado naintindihan pagkaintindi nyo. Pero nararamdaman ko ang sarap. So, kung makakabuti sa'yo, please, magsamba ka. And then, para sa akin, wala po kasi perfecto po, no? Huwag maghanap ng perfecto, lalo na sa relihiyon. Kaya para sa akin po, kung ako po sa'yo, halimbawa, nakikinig ka, siyempre iba-ibang turo nila, iba-iba yung tinuturo, sentence nila, yung pinapakinggan mo sa simbahan. Halimbawa, sentence na to, tingnan mo kung may pagmamahal nga ba sa kapwa. No? Yung tunay na pagmamahal, inuulit ko, in present and in future. Hindi lang present, hindi lang future. Parang ganito yan, kaya hindi ako mahilig manermon sa mga anak ko. Kaya nagpapaliwanag lang ako na maayos. Para hangga't maaari maayos yung response nila. And then yung future nila, halimbawa si Kuya Ardi, yung panganay ko, magbibinata na yung pangalawa ko. Kaya sabi ko sa panganay ko, tulungan niya ako kay Kuya Gio. Kung paano kita kinakausap, kung pwede, ganun mo rin siya kausapin. Ang tunay na pagiging mataas,
Karamihan kasi inaano nilang pagiging mataas yung tanda no. Yung iba naman pera ganun. Pagdating sa tanda na pagiging mataas is sa lahat naman na pagiging mataas, ang pagiging mataas bilang espiritu, lalong magpakumbaba sa kapwa, makiusap sa kapwa, kung pwede magmakaawa, papunta dun sa magmamahal. Ang tunay na pagmamahal po, hindi po kasama ang usapin sa sex. Hindi po kasama sa usapin yung kasarian. Yun po yung tunay na pagmamahal. Pero kung sa pagkaintindi po, mali ang mga sinabi ko, patawad po. Halimbawa, babado, meron kang, siyempre, habang nakikinig ka, sisimba ka, kung sa pagkaintindi mo po, parang walang pagmamahal sa kapwa. Yung tanggapin mo pagkaintindi, yung kabaligtaran niya. Kasi may desisyon ka po Basta tignan mo po kung tama o mali. Ma-identify mo malaking percent yan kung tama siya. Sa sinasabi niya na kung may pagmamahal sa kapwa, present at future. Hindi lang present, hindi lang future. Yun yung tanggapin mo nun. Yung mahalin mo pa rin ang kapwa. Hindi mo kailangan insultuhin ng kapwa sa kanyang kamalian. Kayo kasi, kadalasan, karamihan sa inyo, kapag pinag-uusapan ng kapwa, kasama na yung, parang, pag nagkamali siya, parang siya yung mali. Parang siya yung kamalian. Ako kasi para sa akin, iba ang kapwa, iba ang pagkakamali. Yung pagkakamali yan, yung kategory ng karunungan. Iba ang karunungan. Kaya kung mapansin niyo po, ang totoong sinesermon ko, karunungan. Hindi po kayo mga kapwa ko tao. And then, don't judge the book by its own cover. Hindi porket meron ka nakitang mali sa paniniwala mo, lahat ng sentence ng paniniwala mo mali na. Hindi po. Meron pa rin pong tama. Marami pa rin tama yan, lalo na maraming pagmamahal sa Diyos. Para sa akin, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Ang tunay na pagtanggap sa mga kapwa ay pagmamahal sa mga kapwa, kailangan silang tanggapin. Lalo na sa kanilang pagkakamali. Mahal pa rin sila. Yun yung pagtanggap sa kapwa. Sa pagkakamali ng kapwa, mahal pa rin siya. Ang pagdating sa pagmamahal, meron pong pumasok na pagkaintindi na, ay bigay mo lahat ng gusto ko kung mahal mo ko. Alam mo po, minsan hindi mo naman alam talaga kung anong gusto mo. Akala mo gusto mong ganyan, pero hindi pala. Wala na po tayo sa panahon ng mga hari. Kaya wag mong sisihin ng kapwa mo sa kabila ng kahirapan na nangyayari sa iyo. Tingnan na sariling pagkakamali, bakit ka nahirapan. So anong pwedeng gawin? Ang pagtulong sa kapwa, at the same time siya, natutulungan mo sarili mo. Hindi yung yung tulong ka ng tulong sa kapwa, pero papunta ka sa pagkamatay mo. Yun natutunan ko. Mali po pala yun. Na tinutulungan ng kapwa, pero ang sarili mo nakakalimutan mong tulungan. Namamatay na pala unti-unti. Hangga't maaari, habang tinutulungan mo kapwa mo, natutulungan mo ang sarili mo. Habang tinutulungan mo mga kapwa mo, napapalakas mo sarili mo. Hangga't maaari. Pwede mo kunin ang sakit. Kung kaya mong lunasin. Lunasin. Ang galo. Ganun naalala ko. Alam niyo po, sa panahon, kung kasama kayo sa panahon ng sinong sinasabi niyo, ang sinasabi niyong, ewan ko kung totoo nga ba na Panginoon niyo,
Gayong kayo naglagay ng pagkaintindi sa sinasabi ng Panginoon nyo na ganun siya, na ganun ang nangyari sa kanya, na ganun siya, na ganun ang kanyang pagkaintindi. Kayo naglagay ng pagkaintindi. So ang ibig ko po sabihin, hindi po 100% naintindihan nyo ang tinatawag nyong Panginoon. Huwag ka po magalit, please. Kung sabihin mo, mali yung sinabi kong yun. Bakit? Perfecto ka po ba? Perfecto po ba ang pagkaintindi mo? Di po ba walang perfecto? Ba't ginagawa mong perfecto ang paniniwala mo? Okay lang po may pagkakamali. Ngayon, sa pagkaintindi mo, ako yung mali. Okay lang po. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Kung ikaw naparito sa mundo para paniwalaan, ikaw po yan. Parang ganito po yan. Sinabi ko na sa'yo na hindi sa pangyayaring ito, no. Halimbawa, babado 9 o'clock na, pre. Teka, 8:30 pa lang yun. 9 o'clock pala ko, 8:30. 8, ba't balagtad? 8:59. Magluluto na akong kanin. Halimbawa, no, merong akong mga sinabi na may nakita ko na sa iba, pagkaintindi nila doon, pambabastos. Tapos sinabi ko, hindi. Yun po, yun. Sinabi ko, hindi naman ako nang babastos. Hindi pambabastos ang ibig ko sabihin. Tapos pipilit mo pa sa akin na pambabastos yun. Na nambabastos ako. Okay lang, pipilit mo na pambabastos yun. Sige. Pero wag mong ipilit. Gayong sinabi ko na sa'yo, literal, na hindi ako nambabastos. Kung pinipilit mo pa, yung pagkaintindi mo na bastos ako, ganun. Ikaw po yun. Ikaw ang bastos. Ikaw tumanggap ng ganung pagkaintindi. Parang ganito po yan. May 50 minutes na, 52. Pag 53 minutes na. Ba't ganon? Isang oras na ako dito. Nasulit yung naniglo siguro ako. Itong bagong lapel Boya yan, pre, ang yabang yan. Pinakamurang wireless ganyan sa Boya. Na okay siya sa ganyan. Iba kasi pang lang. Ito magagamit ko in future. Sa mga marami kong ewan ko kung kailan mismo, no. Yung hindi bukas literal na. Yung mga bukas ko, meron mga mangyayari kasi na habang nagluluto ako, tapos habang kinakausap ko mga anak ko, ganun. So, at least kahit nakalayo yung cellphone, nakaka-record, malakas yung audio. So maganda siguro yung second ko niyan, gusto ko na mabili yung automatic siya, sinusundan kanya. 1,000 nata yun, no? Wala pa pepe kasi. Taghirap po muna ngayon. Siyempre dapat unahin yung dapat nakakakain ka araw-araw, tapos meron na rin sa weekly expenses, andat maaari pati yung monthly expenses mo, kahit 1 to 2 months meron ka nakatabi, kaysa sa bibili. Pero pag may sobra, yung ibig sabihin sobra, nakakain ka tapos monthly expenses mo is meron na, yung sobra, kailangan bumili andat maaari. Lalo na ang material na bagay kasi nakita ko, importante din po yan. Kaya yan, unti-unti gusto kong maintindihan lalo. Dati hindi ako sa material na bagay masyado. Gusto ko lang kasi may time na yung mga customer ko nun na
gusto nila ganun. Ang sarap pag sige sa'yo na. Ang sarap magpasarap. Parang ganito yan dati. Meron akong doon sa natuto akong magmasahe. Tapos baka pagod ka na. Ang sarap magpasarap, tapos sabihin nila pagod ako. Ang sarap nga eh. Hindi ako napapagod doon. Ang sarap magpasarap ng kapwa. Ang dami kong gustong ikwento sa inyo. Yung ilan pa, ang pagkaintindi ko parang nauulit yung ilan. Patawad po kasi hindi ako scripted. Wala akong script. Puro ako pakiramdam pagdating sa ganyan. Tapos nakakapasok ako sa inyo na may pakiramdam. O ibig ko sabihin may pakiramdam ngayon is na lumalabas ang pakiramdam nyo. Doon ako nakakakunik halos. Kaya paminsan-minsan may nauulit. Kadalasan nata Tapos dati minsan ako keyword. Halimbawa, meron sinabi itong bibig ko. Parang ang sarap nung word na yun, nung sentence na yun. Tapos biglang-bigla magiging buo isang word. Doon ang sarap nun. Ite-take note ko yan. Ita-type ko. Ite-take note ko. Yung word na yun. May time na rin na buong sentence, ayun, abang sige. Pero pag binasa niya ako, isang word lang, yung nakita ko dun, sasabihin na ng bibig ko nun. Paano ko ba paliwanag? Gusto ko kasi maintindihan ako ng mga kapwa ako. Kasi baka kung na naman pagkaintinding ipasok. So, kaya pinag-aralan ko po lengguwahe nyo. At nasa ganon, maisalita ko sa inyo kung anong talagang ibig ko sabihin. Please, lalo na sa mga nagsasabing malapit sa Diyos, please, mahalin natin mga kapwa natin. Tanggapin ang kanilang pagkakamali. Ang ibig sabihin, tanggapin pagkakamali nila, mahal pa rin sila. Pag-pray pa rin sila. Naway bigyan pa sila ng maayos lalo ang buhay, no? Huwag mo laging i-claim na ang kaayusan ng lahat sa simbahan mo lang, no? Pakatandaan mo po, marami ang simbahan, marami ang paniniwala, marami ang relihiyon. Kaya please, huwag mo laging i-claim na ligtas lang ang kapwa mo sa simbahan mo. Ibig sabihin, wag lagi. Paminsan-minsan naman maglagay ka ng pagkaintindi, no? Na hindi lang ang simbahan mo ang papunta sa kaligtasan. Meron kasi mga kapwa na nagiging maayos sa ibang relihiyon. Merong ibang kapwa na nagiging maayos sa ibang relihiyon. Hindi lang sa relihiyon mo. Na po. Merong mga kapwa na hindi nila kailangan relihiyon. Ganun. So, kung magiging maayos naman yung isang individual, di ba maging masaya tayo sana? Lalo na kung nakikita naman at nasasaksiyan na naging maayos siya. So, sana igalang natin na masaya tayo para sa kanya. Hindi yung masaya ka lang kung pupunta siya sa simbahan mo. Ano po? Patawad po sa mga katotohanan. Kung alam nyo lang po, gusto ko lahat kayo tama. Kaya lang, paano po kayo magiging tama kung kayo away-away? Ibig ko po sabihin kasi, in the first place, please wag na away. Alam ko po, marami kayong tama. Wala po kasing perfecto. Walang perfectong tama, walang perfectong mali. Naway tanggapin mo po yun. Lalo na bilang tao na meron din pagkakamali. Patawad po sa lahat ng katotohanan na nabubulgar, na kadalasan tumataliwas sa paniniwala mo. Patawad po talaga. Hindi ko po yun kagustuhan. Hindi po galing sa isip. Ang kadalasan sinasabi ng bibig ko, lalo na patungkol sa Diyos.
Ikaw na po bahala kung paano mo i-translate. O sa pagkaintindi mo, kung anong pagkaintindi tatanggapin mo po. Inuulit ko po, ang bridge ng espiritu sa tao ay ang pakiramdam para mabuo si ikaw. Lahat tayo nagkatawang tao. Naulit ko, doon po walang mataas, walang mababa. Wala tayong karunungan doon. Wala tayong pagkaintinding tao doon. Lahat tayo doon pantay-pantay. At walang literal na Diyos. Paano ka mo? Patawad po kung hindi lahat kaya kong ipaliwanag. Kailangan ko pa po munang mag-aral na lengguwahe niyo. Kung sinasabi ng iba na murit si ako, tignan po mo pong maigi. Baka ikaw pala ang murit. Patawad po sa mga katotohanan na lumalabas, na nabubunyag. Hindi ko gustong masaktan mga kapwa ko sa kabila ng sinasaktan kong karunungan. Nasasaktan mga kapwa ko dahil karamihan sa inyong mga kapwa ko, tinatanggap nyo, ang pagtanggap nyo, ang ginagawa nyong conclusion ay kayo ang karunungan. Inuulit ko po, magkaiba, magkahiwalay ang karunungan sa tao. Ibig ko sabihin magkahiwalay, hindi yan iisa. Ibig ko sabihin, meron lang tayong karunungan. O kayo pala. Kasi ako isip kayo eh. Wala ka nga ako isip. Natulad ninyo. Pero ang isip ko kayo. Kaya naging maayos halos ang mga nangyari sa akin nang dahil sa isip nyo, nang dahil sa inyo. Kaya nabulgar ang mga katotohanan nang dahil sa inyo. Naulit ko, nang dahil sa inyo. Hindi ko kayang paglingkuran ng Diyos kung hindi sa inyong mga kapwa ko. Sige po, sana po, love mo rin po kami. Love you po. Baliktad. Kailangan ko na magluto. Kanin, Lord, yun. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.